Magandang araw mga kasama. So, andito tayo ulit para pag-usapan natin ng ilang mga bagay tungkol sa yung mga ginagawa natin mga project. So, kahapon, pumunta tayo ng site dahil kailangan natin mag-conduct ng soil test. Tama po. Kailangan natin mag-conduct ng soil test before natin simulan ang isang project. So maliban sa ito ay isang requirement, kailangan din natin ma-double check kung tama yung actual na soil bearing capacity ng lupa mo o yung lokasyon kung saan itatayo yung project mo o yung bahay mo. So mahalaga po yun. So yung tinatawag natin na soil test, so isa po siyang test na kinakandak upang malaman natin ang physical at chemical na properties ng lupa. So essentially po, ito yung tinatawag natin na medical check-up ng ating mga lupa. So prior tayo magkaroon ng any construction activities doon sa area na yan. Kasi yung area mo na yan, siya ang magdadala ng load. Yung load, yung bigat ng building mo, yung bigat ng iyong itatayo na struktura. So mahalaga na tingnan natin kung ano yung kapasidad niya para buhatin yung bigat ng iyong struktura. So bakit kailangan pa yung test? Engineers do not guess. So yan po ang malinaw na tinuturo sa atin. So hindi tayo manghuhula. Kailangan nating alamin yung ano ang nasa ilalim ng lupa mo. Dahil without a test, nanghuhula ka lang. Yung tinatawag natin na soil bearing capacity, hindi mo dapat hulaan yun. Kasi dyan nakasalalay yung design kung saan, ano ba yung tamang pundasyon na dapat mong gamitin sa building mo. Maaring maging over-engineered yung project mo dahil wala kang saktong kaalaman dun sa kung ano man yung kondisyon ng lupa mo, which equates to larger cost. Mas mahal po siya. Or, pwede rin under-engineered yung project mo. Meaning, pwede mong gawin ng isang pundasyon na kung saan katagalan, it will fail. So, masisira ang bahay mo. So, ganun kahalaga yung soil test mga kasama. Kaya huwag natin baliwalain yan. So, ito yung mga dahilan kung bakit kailangan natin i-prioritize yung soil test sa lupa. So, number 1, para malaman natin yung soil bearing capacity. Bakit? The most important factor is knowing how much weight or yung load na kung saan ito yung kayang bitbitin o suportahan ng iyong lupa per square meter. Yan ba ay hard rock? Yung titawag natin na dense soil. So itong mga to, nakakasupport sila ng mga heavy na structures with shallow foundations. So yung mga shallow foundations, ito yung mga common na nakikita natin sa mga plano. So yung mga common na ginagawa natin sa mga bahay-bahay natin dyan. So yun ng mga shallow foundations. May footing. Diba? Paghukay mo, kailangan mo lang ma-meet yung certain depth. Tsaka kung titingnan mo yung ground kung medyo matigas na. So i-build mo na doon yung shallow foundation. Yung footing, then yung column. So doon mo na gagawin. Pwede mo ring malaman kung yung lupa mo ay soft clay ba siya, loose soil, or sand. So ang mga to, hindi advisable na gamitan mo ng shallow foundation. So ang kailangan dito yung mga piles or micro piles na kailangan mong ibaon doon sa ilalim ng lupa para lang ma-stabilize mo yung iyong pundasyon. So number 2, kailangan nating i-prioritize yung soil test para malaman natin kung yung lupa ay yung tinatawag natin na reactive soil. So alam naman natin na may iba't ibang klase ng lupa. So mas particular tayo dun sa lupa na kung saan mataas yung clay content. Kaya ito ay tinatawag na expansive. So ang lupa na ito na expansive ay parang sponge. Alam niyo sponge, diba? Kung nanonood ka ng SpongeBob. So malambot siya. Kung saan ina-absorb niya yung madaming tubig. Kaya hindi siya stable. So namamaga siya pagka basa,
Then magsishrink naman kapag tuyo. So yun, kaya para siya sponge. So kapag ganun ang pundasyon mo, yung lupa mo, so may tendency na gagalaw yung ilalim ng bahay mo. So pag gumalaw yan, anong mangyari? Magpuputukan yung tiles, magkakrak yung mga floors, yung mga walls, yung mga bintana, yung mga pinto. So yun yung isa sa mga cause na nagkakaroon ng reactive na soil. So kaya kailangan ng test para malaman natin kung ano yung pwede nating gawin para ma-counter natin yung mga tendency na kung saan magkakaroon ng failure yung ating mga building. Okay? Number 3. Madidetect natin yung water level. So, gaano ba kahalaga na malaman natin kung nasaan yung groundwater level? Kung mataas ang water table, pwedeng bahain yung iyong bahay, lalo na kung may basement ka. Or pwede rin na ma-liquefy yung lupa mo na nasa ilalim during an earthquake. Tama. So ito yung mga main cause ng failure ng mga bahay nang dahil sa liquefaction. So nakita naman natin yung mga bahay na nasira sa Cebu, sa Davao. So base nga sa mga nagdaang earthquake sa Cebu, diba, sa Mindanao, sa Davao, kita natin yung pagkakasira ng mga bahay. So isa sa mga cause nun, yung liquefaction. Kapag ka na-liquefy yung ground, sobrang yung movement ng lupa, nakita natin yung gumagalaw siya. So sa paggalaw na yun, doon na madadamage ang mga structure natin. So kaya kailangan natin malaman kung nasaan yung water table natin. Para magkaroon tayong ng isang solusyon na kung saan iwasan natin magkaroon ng malaking pinsala dahil doon sa liquefaction. So pagka mayroon na tayong data regarding doon sa ating water table, so malalaman natin ano yung mga possible nating gawin na solusyon para maiwasan natin na bahain yung mga floors natin, yung mga basement, at malaman natin kung anong klase ng waterproofing ang gagamitin natin, ang gagawin natin, at kung anong klaseng drainage system ang ilalagay natin. Okay po? And number 4, para maiwasan natin yung tinatawag na differential settlement. So ano yung differential settlement, mga kasama? Dito natin malalaman na ang pagtatayuan pala natin ng bahay, yung kabilang side mo, yung kabilang kanto mo, kabilang poste ay nandun siya sa matibay na layer ng lupa. Mantala nandun sa kabilang kanto, nandun siya sa malambot na lupa. So kapag ang bahay mo ay unti-unting lumulubog, hindi sabay-sabay na bababa yung bahay mo. So ibig sabihin, posibleng tatagil dyan. Mauna doon syempre sa may parte na kung saan malambot ang lupa. So ibig sabihin, tatagilid ka. So mawala na sa alibilasyon yung building mo, yung bahay mo. So isang typical na example nito, yung Leaning Tower of Pisa. Ito. No, diba? So yun yung differential settlement. And number 5, so chemical analysis. So bakit ba ito mahalaga? So chinecheck natin yung lupa natin kung mayroon siyang corrosive na mga elemento, tulad ng mga sulfate, or kung mataas ba yung acidity ng lupa na yan. So ito kasi mga chemical na to, pwedeng sirain yung konkreto natin at saka yung mga bakal. So pag nangyari yon, so may malaking epekto ito sa mga bahay natin. So pag nalaman natin kung anong klaseng lupa, so may iwasan natin na masira ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga sulfate resistant na mga semento. So ito nga, yung ginawa natin, ito yung tinatawag na SPT. Ito yung pinaka-common na soil test na ginagawa na kung saan magbubutas ng lupa gamit yung pinakang boring machine natin. Para mag-create tayo ng borehole. So ang purpose nito ay para ma-compute natin yung relative na density and yung strength to help yung mga engineers na nagde-design na i-design nila yung mga foundation. So kaya sa project natin na to, nag-conduct tayo ng soil test para malaman natin yung appropriate footing design or yung foundation design ng building na gagawin natin. So sa SPT, so nagdi-drill tayo ng mga tubo. So yung mga tubo na yan ay binubutas natin, dinidrill natin, binabaon natin doon sa kailaliman ng layer ng lupa. So may tinatawag na split sampler nandun sa dulo ng tubo na yan na siya yung kukuha ng mga sample ng lupa layer by layer.
So ma-identify natin mula sa surface kung anong klase ng lupa yung 1 meter hanggang dun sa 5 meters, mula sa 5 meters hanggang sa 10 meters. So malalaman natin, ma-identify natin kung anong klase ng lupa yung naandoon. So kung nakita niyo, di ba may bumabagsak na bigat doon sa pagbabaon ng tubo. So yan ay kailangan para makalculate natin yung penetration ng tubo na yan doon sa ilalim ng lupa. So pagbagsak ng weight doon sa sampler natin, so unti-unti siyang babaon doon sa ilalim. So habang bumabaon siya, nakukuha natin yung sample, then yung number of blows bago ma-attain yung depth na yung certain depth. So base doon makukompute natin yung tinatawag na N value. So ito yung ginagamit doon sa pagdi-design ng mga foundation. So sabi nga nila, yung N value, ito yung pinaka-magic number pagdating sa geotechnical engineering. Kapag mas mataas yung N value ng lupa, mas matibay yung lupa mo. Napaka-stiff niya. So yung strength niya ay maganda for foundation. So yung N value na to ang ginagamit ng mga engineers to calculate yung capacity ng lupa na yan. Ano ba yung soil bearing capacity niyan? Base doon sa result na nakukuha sa N value na yan. Base sa N value, pag ang result ng yung N value is 0 to 4, yung sinasabi nila yung very loose or very soft ang layer na yan ng lupa. And between 4 to 10, dyan naglalaro yung loose to soft to medium type na layer ng lupa. Kung 10 to 30 yung ating N value, ito tinatawag na medium dense or compact yung iyong lupa. And kung 30 to 50, napaka-dense na yan, very stiff ng lupa mo. And if more than 50 yung iyong N value, very dense na yung iyong lupa. Yung tinatawag na natin na refusal, na pagka pinupupok mo siya, pinupupok yung iyong sampler, hindi na siya babaon. So nagkakaroon na ng refusal. So pag may refusal na, ang ibig sabihin ho nun, na-meet na natin yung pinakang solid na part or layer ng lupa, na ideal kung saan natin ipapatong yung ating pile para naman sumuporta sa ating pundasyon. Okay? So ang kagandahan sa SPT, hindi lang basta nakukuha mo yung N value ng lupa, at the same time, nakakakuha ka rin ng sample ng lupa per layer. So ma-identify natin kung anong klase ng lupa ang nandoon per layer ng lupa na nandoon sa ilalim ng site mo. Alam nyo ba na kapag ang iyong lupa ay mayroong mataas na water table, alam nyo ba yung capacity ng lupa mo ay nare-reduce ng up to 50%? Yes. Ibig sabihin ng capacity ng lupa mo na buhatin ang isang building ay pwedeng bumaba ng halos 50% ng kaya niyang buhatin. Ayan ang malaking problema kapag nandyan yung tubig sa ating lupa. Sabihin, mababaw lang yung water table natin. So may epekto po yan doon sa ating struktura. Kaya minsan pag alam ng engineer na ito yung water table, so hindi nila papaabutin doon yung pundasyon mo. So kung ang pundasyon mo nandoon sa ilalim ng water table, so may tendency pa rin siyang ma-reduce yung kanyang capacity dahil nga saturated yung ilalim ng foundation. So magkakaroon dito ng halos 25% na pagkawala doon sa kakayanan niyang bitbitin ang isang bagay o isang gusali. Maybe mo 25% to up to 30% ng weight na kayang buhatin yung mawala dahil sa tinatawag na buoyancy, kasi yan yung property ng ng tubig. So dahil sa buoyancy, pinapagaan niya yung lupa. So ang reaction nun, mas less na yung capacity ng lupa na magbitbit ng bigat ng isang gusali. Pero kung yung water table mo naman ay located mas malalim pa dun sa kung ano yung lapad ng puting mo, kung mas malalim pa dun sa lapad na yan yung water table, safe ka na. So ibig sabihin hindi na natin mababawasan yung pag-calculate ng capacity ng ating lupa kasi nasa ilalim na yung ating water table. So ngayon alam na natin kung ano yung tinatawag na SPT. Usually sa mga building, sa mga building official natin, per
500 square meter, so nire-require ng building official na meron tayong minimum 2 borehole for every 500 square meter. So in excess of that 500, so you add another 4 borehole. So yun yung mga requirement ng ating mga building official. So ito ang cost na inabot natin for this test is nasa 80,000. Dalawang butas na siya. So sa dalawang butas na yun, so ma-identify na natin yung property ng lupa doon sa ilalim ng gagawin nating building. Anyway, yung gagawin natin dyan ay auditorium. So napakabigat ng load niyan. Although isang level lang siya. Kaya kailangan nating alamin yung capacity ng lupa to hold yung ganong kadaming tao. So okay, sana'y nakatulong po tayo sa pag-share ng ating kunting kaalaman regarding sa mga construction activities sa ating mga project. Mabuhay po kayong lahat. God bless us all.